Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kaboses and welcome back again. Panibagong video na naman po, panibagong episode na naman po dito sa Vox Populi PH mga kaboses. So for today's video mga kaboses, pag-uusapan ho natin ito hong sinabi ho na statement ng Simbahang Iglesia ni Cristo mga kaboses, kung saan ho nagpaabot ho ito, unang-una po nagpaabot ho ito ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Laban sa impeachment ho ni Vice President Sara Duterte. Alam naman ho natin na kamakailan merong statement si Presidente Bongbong Marcos Jr. Regarding sa impeachment VP Sara, na sabi niya gusto niyang pigilan yung impeachment o impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. And now ito naman hong INC, yung Iglesia ho ni Cristo, alam naman ho natin na ang simbahan kapag gumalaw na ho, talagang ang purpose lang nito mga kaboses is yung kapayapaan, yung peace lang ho, para maiwasan ho yung pagkawatak-watak ho ng gobyerno. Kasi siguro nakikita ng Iglesia ni Cristo na hindi pwede na merong alitan dyan sa gobyerno, mga kaboses. So ngayon, bago tayo magsimula sa ating komentary, pakinggan muna natin itong balita o ang news regarding po sa issue na ito mga kaboses, mula ho sa Net25 Mata ng Agila Primetime. Iba pang pangunahing balita, nirerespeto ng mga kongresista ang statement ng pagsuporta ng Iglesia ni Cristo sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag ituloy ang anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kumpiyansa mga kongresista na para ito sa ikabubuti at para po sa kapayapaan ng bansa. Si Vic Sumintak sa balitang yan. Iginagalang ng Kamara ang statement of support ng Iglesia ni Cristo sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag nang pagkaabalahan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itong inihayag ni House Deputy Majority Leader Congressman Paulo Ortega sa regular press conference sa Kamara. Naniniwala si Ortega na anumang hakbang ng religious group ay para sa ikabubuti at kapayapaan ng bansa. Klaro naman po yung mga napanood ko. Parang sinasabi nila, they're in support of the statement of the President. At sabi naman po nila, magsasagawa po sila ng rally. At alam po naman po natin, syempre nire-respeto po natin ang ating mga kapatid sa iglesia. Niliwanag ni Ortega na wala pang opisyal na posisyon ang majority group sa Kamara kaugnay ng isinampang impeachment complaint laban kay VP Sara. Ayon kay Ortega, nakapokus ang liderato ng Kamara sa mga legislative agenda na kailangang pagtibayin bago matapos ang 19th Congress. So ang trabaho po namin, we're constitutionally mandated na aktuhan po yun, lalo po pag na-refer na yun. Kasi pag hindi nyo po inaktuhan yun, parang hindi po namin ginawa yung trabaho namin. Pero yun nga po, may proseso pong pagdadaanan yan. Hindi naman po isang boto lang yan. Boto po ng buong House at ibabato po natin sa Senate. Then, depende po sa progress ng mga na-file na impeachment complaints. Niliwanag naman ni Ortega na constitutional duty ng Kamara na aksyonan ang impeachment complaint na isinampa laban sa pangalawang Pangulo. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Ayun. At kaugnay niyan, nakahanda naman ang Philippine National Police o PNP na maglatag ng sapat na seguridad sakaling matuloy ang pinaplanong mapayapang rally na inihanda ng Iglesia ni Cristo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Gene Fajardo, wala naman silang ginagawang espesyal na paghahanda para sa naturang aktibidad. Kung ano ang inilalatag nilang seguridad tuwing may mga rally, ang ibang grupo ay pareho rin ang kanilang gagawin. Dagdag pa ng opisyal, umaasa sila na makipag-ugnayan ang Iglesia ni Cristo sa mga lugar na pagdarausan ng rally. Inaasahan din nila na kukuha ang INC ng mga kaukulang permit kung sakali na magsagawa ng rally sa labas ng mga Freedom Park. Sa harap nito, tiniyak rin ng pambansang pulisya na magpapatupad sila ng maximum tolerance sa hanay ng INC na sasama sa gagawing rally. Una nang inanunsyo
na ginagawang paghahanda ng Iglesia ni Cristo para sa payapang rally upang ipahayag ang pagpabor nito sa posisyon ni Pangulong Marcos Jr. na hindi sumasang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil maraming problema ang bansa na dapat unahin ng gobyerno. Wala pa po akong information as to the official coordination made by the INC representatives po, kung ito po ba ay coordination po nila will be on a national scale o per region or per probinsya po or according dun sa lokal po nila. But just the same, kung magiging localized po yung coordination po dito sa kanilang pagkilos po, ay ready naman po ang PNP po to provide the necessary security doon po sa mga venues na pagdadahusan po nitong kanilang activities po. Samantala, pinaboran ng mga senador ang gagawing mapayapang rally ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kumbinsido mga mambabatas na magdudulot lang ng pagkawatak-watak ang nasabing hakbang at makadaragdag lang sa mga problema ng bansa. Detalya sa live report ni Mean Corvera. Mean! Ali, kung ang mga senador ang masusunod, nais nila na hindi na sana umusad ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito nila ay is a divisive move at maaaring makaapekto sa lahat ng estado, lalo na sa ekonomiya ng bansa. Pero sakaling dumating daw sa Senado ang reklamo laban sa Vice Presidente, wala silang magagawa kundi aksyonan ito. Patunay na ayaw nila, tulad ng maraming Pilipino, na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. Yan ang pananaw ni Senate President Francis Escudero sa mga ikinakasang malawakang rally ng Iglesia ni Cristo bilang pagsuporta sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na itigil ang anumang kaso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Escudero, may karapatan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o sinumang mamamayang Pilipino na itulak ang sa tingin nito ay makakabuti sa bansa para pahupain ng anumang gulo na maaari magresulta ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Aminado si Escudero na ang anumang impeachment magdudulot ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Suportado rin ni Senator Cynthia Villar ang hakbang ng Iglesia ni Cristo dahil ang anumang impeachment hindi makakatulong sa bansa. Ang dapat anyang atupagi ng mga nagsusulong ng impeachment ay pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga biktima ng sunod-sunod na kalamidad. I agree with that. Siyempre, pag nag-impeachment, magiging divisive yun. And it's not good for the country. So, mabuti na lang na wag nang mag-away. Kasi importante sa country na we're united. In helping the country develop. Maraming problema ang bansa natin, lalo na kagaling-galing lang natin sa mga disaster. So, wag nating guluhin ang bansa at tayo magtulong-tulong para tulungan yung mga tinamaan ng mga disaster. Si Senador Ronald Bato de la Rosa nagpasalamat sa Iglesia ni Cristo dahil sa hangarin nitong pigilan ng anumang pagkakawatak-watak ng mga kababayang Pilipino. Sana raw makinig at sumang-ayon sa panawagan ng Iglesia ni Cristo sino man ang nagtutulak at nasa likod ng impeachment. Kung si Senador Juan Miguel Zubiri naman ang masusunod, dapat nang magpatupad ng ceasefire sa politika. Malinaw naman kasi anyang magiging resulta ng impeachment ay ang pagkakawatak-watak hindi lang ng mga politiko kundi ng taong bayan. Umaasa rin si Zubiri 70% of holiday deals. Ayun. Merry Shopping Christmas! May ads pa. ng 6 na oras na martial law at mga kilos protesta. We have to do our constitutional mandate to convene an impeachment court. I used to be Senate President, so we know the implication of that. We know our duty. But of course, personally, if you ask me and my personal opinion, sana walang gulo. Kasi ayaw po natin ng gulo at this point in time. Gusto ko po na namin ceasefire muna at this point in time. Tama. Sa South Korea.
They declared martial law in South Korea. Now nagkakagulo sila doon. I couldn't believe it. No, I couldn't believe that they had this type of political noise in South Korea last night. So ayaw naman po natin na mangyari yun, na magkaroon ng catalyst. Ayun. Wala. Ali, sa ngayon wala daw ginagawang preparasyon ang Senado para sa anumang impeachment laban sa Vice Presidente. Ang kanila daw huling linggo ng sesyon ay guguhuli nila sa paghahabol sa pagpapasa ng mga panukalang batas na kasama sa legislative agenda ng Marcos administration. Kasama na dyan yung panukalang pambansang budget. Ali. At mukhang lahat ay tumatalima doon sa apela, no, panawagan ni Senate President Jesus Escudero na wag muna magkokomento sa merito ng nangyari ngayon. Just in case kasi kung isang pa sa kanila yan at uupo sila bilang mga West, no, convened as an impeachment court ang Senado, ay malalagay sila sa alanganin kapag ngayon pa lang ay meron na silang pre-judgment nung darating sa kanila na kaso. Mukhang tumatalima naman, ano, Mayan? Tama ka dyan, Ali. Maliban dun sa kanilang mga sariling sentimento tungkol sa pag-usad ng impeachment ay hindi nila tinatalaka yung mga kasong kinakaharap laban ng Vice Presidente. Okay, maraming salamat. Mayan Corvera, nag-uudat live. Maraming salamat. Ayun, mga kaboses, narinig ninyo. Ang, yun nga ho, no, sinuportahan no, ng iilang kongresista sa Kongreso, mga kaboses, itong panawagan ho ng Iglesia ni Cristo. Ano po, mga kaboses? Ang INC ho kasi, isa ho yung kilalang religious group dito sa ating bansa, no? Na may black voting influence po. Nagpapakita ho sila ngayon ng suporta sa paninindigan ni Pangulong Marcos. Sinabi ho ng INC na ang impeachment laban kay Vice President Duterte ay magdudulot ng pagkakawatak-watak sa halip ho na magbigay ng solusyon sa mga problema ng ating bayan. Ayon naman kay Presidente Marcos, kasi nagkokonekta yan doon ang pagtutok raw ho sa impeachment ay maglilihis sa atensyon ng gobyerno mula sa mas mahalagang isyu tulad ng ekonomiya at pang-araw-araw na suliranin ng mga Pilipino. Ang nakakaganda nito, mga kaboses, itong panawagan na ito is sino ba namang tao ang hindi talaga gusto yung unity? Ano po, mga kaboses? Itong mga taong simbahan ay gusto na ng unity kasi napakahirap po talaga kapag nagkawatak-watak itong gobyerno natin. Ultimong presidente natin, si Presidente Bongbong Marcos Jr., gusto niyang tapusin ito, mga kaboses, at wag nalang patulan yung mga impeachment complaint. Ano po? And ngayon nga, sinabi nga ng INC na may sasagawa silang rally, mga kaboses, in support doon sa statement ho ni Presidente Marcos, mga kaboses. Ang ganitong mga suporta, maaaring magdala talaga ng pagkakaisa, lalo na sa mga member ng INC na kilala ho, no, sa kanilang organisadong pagkilos, mga kaboses. At the same time, matututukan ho ang mga pangunahing issue tulad ng ekonomiya, mga kaboses. Nakakabuti ho ito sa ating bansa, no? Sa kaysa na mag-ubusin nila yung oras sa political na hidwaan. Yun nga yung sabi ng Iglesia ni Cristo ho, mga kaboses. And may mga nagsasabi na bakit daw sumasali yung INC? May separation of church and state. Ako po, tao rin ho yan. Yung mga membro ho ng Iglesia ni Cristo, mga mamamayang Pilipino rin na naghahangad ng kapayapaan sa ating bayan, mga kaboses. Kaya normal lang, napakinggan rin ang mga sektoral na mga grupo, religious groups, or kahit ano pa yan, ng mga sektor, mga kaboses. Majority, pakikinggan ho natin. So, sana ho, mawala na ho yung, kumbaga, yung alitan, no? Yung, kumbaga, napakaingay ho, no, na mga alitang politika diyan ho dito ho sa ating bansa, mga kaboses. May mga senators na, no? May mga senador ho ang ayaw, mga kaboses, ayaw ho sa impeachment. May mga ibang kongresista rin ho ang ayaw, mga kaboses. So
think titingnan natin, no, kung hanggang saan, mga kaboses, yung impeachment complaints, no, na inilabas, no, laban kay VP Sara, kasi dalawa na po, mga kaboses. And we understand, no, I understand, no, mga kaboses, na role din ng Kongreso na talakayin ito, mga kaboses, itong impeachment complaint laban kay VP Sara. And kung may ground man, mga kaboses, talaga na makikita doon, ano po, na kailangan talagang impeach VP Sara, sa kanila na ho yun. Pero yung mga tao, may mga taong ayaw, may mga tao naman ho na suportado yung impeachment laban kay VP Sara. Kayo ho, ano hong reaksyon ninyo regarding po sa napapanahong issue na ito? Comment ho kayo sa baba, mga kaboses. Wala ho tayong mga iba pang statement dyan, mga kaboses. Fair lang po tayo, ha? Comment ho ninyo sa baba lahat yung mga sa tingin ninyo ay opinion ninyo o pananaw ninyo, mga kaboses, sa mga nangyayari sa ating lipunan. Tama ba na ipagpatuloy yung impeachment laban kay VP Sara, or ihinto na lang, mga kaboses, kagaya ho ng sinabi nila na baka ho magkawatak-watak ho tayo mga Pilipino dahil po sa alitan ng politika? Nasa inyo ho yung komento nyo at reaksyon, mga kaboses. Nasa inyo ho yan, ang inyong mga desisyon. Pakicomment sa baba, and please like, follow, and share ho, mga kaboses, para notified po kayo sa mga kaganapan ng ating bayan. Vox Populi PH po. Maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless and bye-bye, mga kaboses.